Detalye sa pagsuspinde kay MMDA Head Gabriel Go dahil sa pambabastos sa isang teacher. Pansamantalang inalis ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga operasyon sa kalsada si Gabriel Go, ang pinuno ng Special Operations Group Strike Force, simula noong July 15, 2026. Ang desisyong ito ay kasunod ng matinding batikos mula sa publiko dahil sa nag-viral na video kung saan makikita si Go na pampublikong sinisita at pinapagalitan ang isang gurong nagmomotorsiklo ng walang helmet. Nag-ugat ang kontrobersya sa mismong post ni Gabriel Go sa kanyang personal na Facebook page kung saan ibinahagi niya ang video ng isang regular na road clearing operation. Sa naturang video, makikitang pinatigil ni Go ang isang lalaking nakamotorsiklo na nakaunipormeng pangguro at walang suot na helmet. Nang malaman ang propesyon ng driver, pinagalitan siya ni Go sa harap ng camera at sinabing, "Teacher ka tapos wala kang helmet? Paano natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganon?" Bagaman mabilis na humingi ng paumanhin ang guro at nakiusap na wag i-record o i-post ang video online, binaliwala ito ni Go at sinabing, "Blurred ka naman, wag ka nalang magpakilala ng pangalan mo." Nang ipaliwanag ng guro na kilalang-kilala na siya sa kanilang lugar, sumagot umano si Go ng, dapat isipin niyo muna yan bago kayo gumawa ng mali." Agad na kumalat sa social media ang video at umani ng matinding batikos mula sa mga netizen at mga grupong nagsusulong ng kapakanan sa edukasyon. Bagaman sumang-ayon ang marami na dapat patawan ng multa ang guro dahil sa paglabag sa batas trapiko, binigyan diin naman nila na hindi nararapat ang mayabang o mapangmaliit na asal ni Go, lalo na't nakasibilyan lamang ito, habang ang guro ay formal na nakauniforme. Nananawagan ang ACT Teachers Party List kay MMDA Chairperson Don Artes na tanggalin agad sa pwesto si Go. Ayon sa grupo, ginagamit ni Go ang kanyang mga personal na social media page para i-flex ang mga clearing operations para sa sarili niyang kasikatan, na malinaw na paglabag sa mga panloob na patakaran ng MMDA. Nagpadala rin ng formal na liham ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa pamunuan ng MMDA. Binigyang diin ng koalisyon na bagaman obligado ang mga guro na sumunod sa batas at tanggapin ang anumang legal na parusa, walang karapatan ang sinumang opisyal ng pamahalaan na gamitin ang kanilang otoridad upang hiyain o ipahiya ang mga mamamayan sa madla. Nagpahayag naman ng posisyon ang National Privacy Commission o NPC hinggil sa insidente. Nagpaalala ang komisyon sa publiko na ang pagre-record at pag-upload ng video ng isang individual nang walang malinaw na pahintulot ay maaaring ituring na isang seryosong paglabag sa pambansang batas sa privacy. Bunsod ng mga reklamo at pambabatikos ng publiko, opisyal na inalis ng MMDA si Go sa mga clearing operations habang gumugulong ang internal investigation. Kinumpirma ng ahensya na pinadalhan na si Go ng show cause order upang magpaliwanag sa pamamagitan ng isang formal na liham. Sa kabila ng dumaraming batikos, nanindigan si Go sa kanyang naging aksyon. Sa kanyang pahayag sa media, iginiit niya na layunin lamang niyang bigyang diin ang responsibilidad ng mamamayan o civic responsibility. Ikinatwiran din niya na dahil malabo naman ang mukha ng guro sa video, walang naganap na paglabag sa privacy. Idinagdag pa niya na sinubukan umanong tumakas ng motorista sa simula, kaya naging marahas ang kanyang tugon. Ang pagiging bahagi ng akademya o pagiging guro ay hindi dahilan upang hindi sumunod sa mga pangunahing patakaran at regulasyon. Sa katunayan, inaasahang mas mataas ang pamantayan para sa mga tagapagturo dahil sa kanilang mga kilos ay nagiging halimbawa sa susunod na henerasyon. Sumagot din siya sa isang komento at sinabing, "Ang problema kasi natin, ayaw nating harapin at tanggapin ang katotohanan ng mga nangyayari. Isipin nyo, nakikita ng mga estudyante na ang guro nila ay nagmomotor ng walang helmet, papasok sa paaralan. Ano ang magiging epekto nito? Ano ang makikita at gagayahin ng kabataan? Kung hindi lang sana siya nagtangkang tumakas
Baka binigyan ko pa siya ng helmet. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumailalim si Go sa administrative investigation dahil sa kanyang asal sa trabaho. Noong 2025, umani na siya ng matinding batikos matapos mag-viral ang isang video kung saan pampubliko niyang ipinahiya ang isang opisyal ng pulisya na si Captain Man Eric Felipe habang isinasagawa ang clearing operation sa Quezon City. Bagaman napanatili niya ang kanyang posisyon noon, formal siyang pinagalitan ng Legal and Legislative Affairs staff ng MMDA dahil sa kawalang galang. Inatasan din siyang sumailalim sa 5 araw na mentorship at coaching program ukol sa pamumuno, kagandahang asal, disiplina, at anger management. Dahil sa bagong insidenteng kinasangkutan ng isang guro, mahigpit na binabantayan ng publiko at ng sektor ng edukasyon kung magpapatupad ang MMDA ng mas mabigat na parusa sa pagkakataong ito. May kakaibang pinagmulan si Go bago siya naging traffic officer. Noong kanyang kabataan, naging aktibo siyang race car driver. Lumaki sa isang Chinese-Filipino family sa Binondo at Divisoria at nakapagtapos siya ng kursong Consular and Diplomatic Affairs sa De La Salle College of St. Benilde. Dahil dito marunong siyang magsalita ng Hokkien, Mandarin at Spanish, mga wikang nagagamit niya umano kapag may nakakaharap na dayuhang motorista sa kalsada. Bago pumasok sa MMDA, nagsilbi muna siya sa Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa ilalim ng Administrasyong Duterte at naging Corporate Affairs Officer bago tuluyang lumipat sa traffic management. Nang maitalaga bilang pinuno ng Special Operations Group Strike Force o SOGSF, ang unit na nakatutok sa road clearing, ginamit ni Go ang social media upang baguhin ang sistema ng kanilang pagtatrabaho. Regular niyang kinukunan ng video ang kanilang mga operasyon at ibinabahagi ito sa kanyang mga personal na account. Ipinapakita sa kanyang mga video ang paghuli sa mga pasaway na motorista, mga sidewalk vendor, at maging sa mga VIP o mayayamang lumalabag sa batas. Bagaman umani siya ng papuri mula sa mga nagnanais ng disiplina sa kalsada, ang kanyang agresibong estilo ay nagdulot din ng mga banta sa kanyang buhay mula sa mga galit na drivers at transport groups. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.